Hi guys, this is Giggle Moves Tips. So, welcome sa aking bagong YouTube channel and then sana matulungan ko po kayo. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-reach out sa akin at nagtanong kung paano nga ba ako naging freelancer or naging VA or basta kahit anong tanong na kung paano ako nag-start mag-work from home. Huwag na natin pahabain. Alam ko gusto nyo nang mag-apply sa mga work from home. So, iisa lang po ang ginamit kong platform sa pag-a-apply nung medyo nakasanayan ko na pong mag-freelance. Pero marami naman pong ibang job application platforms sa online. Pero mag-focus lang po muna tayo dito. So guys, sa mga hindi nakakaalam po, meron po tayong tinatawag na onlinejobs.ph na website kung saan pwede po kayong mag-apply ng mga gusto nyo pong work sa work from home, di ba? Job board for virtual workers in the Philippines. Kung titignan nyo, so pang Pilipino talaga yan, para sa atin talaga yan. Ngayong ang topic po natin is kung paano po gumawa ng account sa onlinejobs.ph. Pindutin lang po natin itong sign up and then input po natin yung ating email address and then password. Tuturuan ko kayo step by step, huwag kayo mag-alala. Una sa lahat, basahin po natin yung mga checkbox na to. I am Filipino. I understand online jobs PH is only for Filipino workers. I am an individual worker and do not represent any agency or company. Ayan. Safe na safe yan kasi alam nyo naman pag agency, hindi ko naman sinasabing hindi magandang agency, pero alam nyo guys, pag naka-agency po kasi kayo, parang kumbaga may hati kayo doon eh. Pero not bad for a starter. Pagka ang advice ko sa inyo, pag in-offer naman kayo ng agency which is alam nyo namang okay sa inyo, patusin nyo pa rin. Okay pa rin naman siya eh. Actually, sa agency mag-start lahat ng experience nyo. Lalo kung wala kayong experience as a freelancer or VA. So yan, I don't have an account. I know multiple accounts are not allowed. Hindi po kayo pwedeng gumawa ng maraming account dito and explain natin mamaya kung bakit. So, fill upan ko lang to guys, email address and then password. So, after na nating ma-fill upan yan, click lang natin tong CAPTCHA, I'm not a robot, and then register. So, after nyo mag-register, ayan, sinabi nyo na, lalabas naman po to. And then, kailangan nyo pong pumunta sa Gmail account nyo para ma-confirm po yung registration nya. Punta po lang kayo sa Gmail account para ma-confirm nyo and kiklik nyo lang po yung link. So after nyan, pupunta lang kayo sa Gmail nyo and then kung wala po kayo na-receive, pwede nyo pong i-click yung resend, click here to resend, or punta lang po kayo sa spam folder ng inyong Gmail account. Kasi minsan dyan nagtatago yung mga hindi natin nare-receive eh. Okay, moving forward, click lang natin yung email. Makikita nyo po ito and then ayan, click nyo lang po itong link na to and then de-direct na po siya sa online jobs. Ayan, sabi niya, congratulations, you're well on your way having an online job. Oh, di ba? Excited na ba kayo guys? View my account na tayo. And then, re-login lang po muna ulit. Login lang ulit natin. So, pagdating dito po sa unang pag-create nyo ng account, ang sasabihin niya po is, complete my profile or maybe next time. Siyempre, i-complete na po natin yan. Pag nakita nyo po, ano pong job title nyo, ano pong profile description, ano pong pinakamataas nyo naabot. Ito lang po, konting kwento lang. Ako po ay nakakuha lang ng vocational diploma. So guys, sa mga dyan, nag-aalangan na wala naman kayo natapos, kahit nga po high school diploma or wala as in kayo natapos, pwede po kayo mag-apply for a work from home job. Ang basihan kasi ng mga client na napansin ko in my own experience, pag napatunayan mo naman talaga yung skill set mo, is i-hire ka nila. Actually, hindi yan tinatanong ng client sa interview kung anong natapos mo. Wala pa akong na-experience na ganun. Pero syempre, idadagdag pa rin natin yan sa ating resume. Pero ibang usapan na yan, okay? And then nga pala, wala akong makita dito na vocational. Diba? Wala nakalagay. So, ang lagi kong kiniklik is yung associate's degree. So, dyan lang tayo. Associate's degree, ilagay nyo lang yung birth year nyo. Tapos, gender, male or female. So, ang nire-register ko po actually is account ng kapatid ko, no? Kasi hindi talaga ako pwedeng gumawa ng another account for me. O, diba? Ilang hours po kayo pwedeng mag-work. So, kunwari, ilalagay nyo 8 hours a day. And then, at peso, magkano po ang rate? Ilalagay nyo po kasi ang rate nyo dyan. Sa mga wala pa pong idea kung paano, hindi po kasi ako pwede mag-speak for myself dito sa rate na to. Pero ako, honestly, nagsisimula ako sa
$6. Or sabihin na natin 350 pesos. 350 times 8 times 20 days siguro. So, ayan. Tama naman siya, nasa 56,000 pesos. Kasi ito ata is ginawa niyang parang buong, pati mga Saturday, Sunday ata dinagdag. Kaya 61.6 yan. Pero do the math na lang. Hindi po ako marunong dyan. Yes, willing to use time proof. So, ang time proof kasi is yan po yung nagiging tracker nyo sa client nyo kung paano nyo nakukuha yung hours nyo. So, example po is ito. So, ito po ang example ng time tracker. So, kiklik nyo lang po dyan. Medyo malabo. Nakuha ko lang sa internet eh. Pero yan, pag in-start work nyo na po yan, mag-start na po yung basically yung time tracker nyo. So, nagka-count lang yan ng nagka-count kung hanggang anong oras kayo naka-duty or naka-shift. Start work nyo lang pag mag-start na kayo mag-work, and then lalabas dyan next is stop work. Pag nag-stop work po kayo, yan po yung kunwari nag-break kayo or magta-time out na po kayo. After po nyan, pag na-stop work nyo na, ma-generate na po kung ilang hours ang nakuha nyo sa isang araw. Hindi naman siya ganun kakomplikado. Basta time tracker lang. Alam nyo na yun kung sa nasa corporate job kayo, di ba? Nilalagay nyo yung thumb mark nyo or nagla-login kayo sa logbook. Mga ganun ba? Next. Ako kasi, chinecheck ko yan, no? Pero balik na tayo dito. Pasensya na, hindi ako nagsisimula sa una. Inuuna ko yung mga komplikado. So, sa job title, nasa sa inyo po yan. Ayan nga, sabi nga po dito, example, digital marketing specialist. So, kung kunwari ako is nasa email marketing ako. Email marketing specialist. Profile description. Tell us summary about your skills and how you want to be known as a worker. Kayo na po munang bahala dyan. Basta wag na po muna natin pahabain tong video natin para naman hindi nakaka-boring din. Alam ko, boring ang mga ganitong pero promise worth it. So, ang gagawin ko lang muna is I have 2 years experience in email marketing. Next, dito na naman na tayo sa skills. So, tell us about your skills. Dito po, search po natin ang email. Ayan, lalabas na yan. Email marketing. Yan ang una kong skill. So, ilang taon ko bang pinalish itong skill na to? So, ako 1 to 2 years and then rate skill proficiency. Kayo, kung gusto nyo 5 stars na agad, and then save nyo. Kunwari, magaling kayo sa social media. Ayan, social media creation. Pwede nyo rin i-click yan. And then, the same process, kung ilang taon nyo ba pinalish yan or bago-bago kayo, less than 6 months, ganun. And then, rate nyo lang. Kunwari, 3 sa akin or 2 na lang para hindi ako sure. Kasi, alam nyo guys, isa sa pinaka gusto ng mga client is yung mga honest. Kasi baka sabihin, pagka sabi mo dun sa profile mo, 5 stars yung social media mo. Tapos binigyan ka ng task, 'di ba? Pagbigay sa'yo ng task, sobrang hirap pala, wala kang idea. O 'di ba, ikaw rin ang kumawawa ng sarili mo, 'di ba? So, yan lang muna example natin. Pero pwede yan hanggang 10 ang alam ko. 15 na ngayon. By the way, ginawa ko kasi ang aking online jobs account noong 2020 pa. So, naabot ako 10 lang. And then, ayan na siya. Working via onlinejobs.ph is very safe, but please follow this warning. Ito na yung sinasabi nila kasi guys, ito ang pinaka iniiwasan natin, yung scam, which is hindi natin maiiwasan lalo pag nagsisimula tayo or wala tayong idea kung sino ang scammer at hindi. Side story ulit tayo. Ako po, ang unang-una ko pong client dito sa onlinejobs.ph is scam. So, bago ko po basahin to, ang pinaka mai-share kong experience ko is wag na wag kayong mag-apply kung ang sinabing contact information is nasa Telegram. Wag na wag nyo na pong applyan yun. Another thing is Signal. Ito, hindi sinasabi sa mga ibang videos. Meron silang pinapa-download sa inyo na app sa phone na parang WhatsApp, parang Viber, or Telegram. Pero ang pangalan is Signal. So, eto siya. Ito yung Signal na to. Dito, na-scam din ako dito. So, pwede kayong takbuhan. Sa experience ko lang pero kayo kung gusto nyo mag-take ng risk. Ako kasi, sobrang gusto ko na mag-work from home noon. Lahat in-applyan ko. So, pag nakita nyo itong Signal na to, medyo magdalawang isip na kayo unless mapatunayan talaga nilang legit sila. Another thing guys is, hindi po nagmamatter ang contract. Maganda po magkaroon ng contract, lalo po pagka gusto nyo pong pumasyal sa ibang bansa. Yan, kasi hinahanap yan ng mga immigration officer, diba? So, pinakamaganda talagang lang is contract is yun, pagpapasyal. Another thing is pag sa BIR, pag magbabayad kayo ng tax nyo, syempre kailangan nyo magpakita ng proof. Pero, wag nyo pong i-consider ang contract na parang sinabi nyo na bakit may contract kami pero tinakbuhan kami. Kasi wala naman pong gagawin yan
honestly sa batas ng Pilipinas kung ganun na mangyayari. Wala pong gagawin ng contract kasi kahit ako pwede ko na kayong gawan ng contract ngayon eh. 'Di ba? Lalagyan ko lang ng sweet words and then signature ko or signature ng di ko kilalang tao. Papasign ko sa'yo, feeling mo agad legit na yung company. So guys, hindi nagmamatter ang contract. Maganda pag meron pero mag-ingat pa rin tayo kasi hindi kayo isasalba niyan pag kayo po ay na-scam. Okay? Ayan lang naman ang mga konting tips natin. Move on na tayo. So ayan, sabi nga dito, any job that wants you to use your own money, bibili ng gamit or gagawa ng account, gagamitin yung account mo, gamit yung pangalan mo. Wag nyo pong gagawin yun. Marami po akong kilala na sinabi na, hello, may mag-hire sa akin and then hindi kasi pwede daw yung gumawa ng business yung mga Chinese. Karamihan po Chinese. Baka maano kayo dyan, maalis go kayo dyan. Hindi, pero kidding aside, ganun po talaga yung mga ginagawa ng mga scammer. Sasabihin po nila na bago ka po namin i-hire, mag-send ka muna ng 700 pesos sa amin. Then palalaguin natin. Mga ganun basic na yun. Basta pag sinabi nila na magbigay ka ng pera or magbigay ka ng bank account, gagamitin sa trabaho, hindi po. Ang bank account nyo, ginagamit lang po natin yan para makareceive ng sahod na galing sa kanila. Pero pag sinabi po nila na akin na ito, lalo sa PayPal, 'di ba? Kasi ang PayPal is online bank na literal mabubuksan mo yan sa website, hindi kagaya sa GCash na sa phone lang natin yan nabubuksan. Kung binigay nyo na kasi yung account nyo, gagamitin na nila yan sa kung ano-anong scamming stuff or scamming platform. Wag nyo po ibibigay. Meron din po yung sinasabi na hindi po kami pwede mag-open ng business dyan sa Pilipinas. Wag natin try ko na rin yon. Ito isang experience po yon. Pinagawa niya ako ng shop sa isang e-commerce app. Hindi ko na maalala kung ano, hindi siya Shopee or something. Basta Amazon. Ayan, pinagawan niya ako ng account sa Amazon, pinapabenta niya ako ng mga stuff, ganyan-ganyan. And then, nagulat na lang ako na parang, bakit iba yung binibenta niya? Hindi naman siya ganun ka-explicit, pero you know what I mean, na iba na yung binibenta niya and then, gamit yung name ko, which is parang, paano kung illegal pala to sa ibang bansa? Mga ganung bagay. So, ayan. Ako na yung umalis. Tinakbuhan ko na siya. Hindi ko na nireplyan. And tignan nyo, hindi talaga kayo hahabulin ng mga yan, guys. Alam na nila yan. Pag ang isang tao nakagets na nai-scam na sila, next na ulit. Hayaan mo na yan. Next, number 2, do not allow anybody else to use your online jobs PH account. So, wag nyo na ipahiram, guys. Or wag nyo namang sabihin na, mag-apply ka sa account ko. Yun lang, ganun lang kasimple yun. Then next, if possible, ask to be paid each week until you fully trust your employer. Dito naman is, sa mga experience ko, karamihan naman ng client is weekly and bi-weekly. So, ang bi-weekly is every 2 weeks. Wala pa akong client na nakita or na handle na nagbabayad ng monthly. Actually, meron pala isa. So, parang yung client yung walang tiwala sa akin. Pero yan, nagbayad naman siya. Yun lang naman yung gusto niyang sabihin dito, kung pwede. Pero sila naman actually ang magsasabi niyan eh. I will pay you bi-weekly. I will pay you weekly. Ganun. So, kayo na mag-a-agree dyan. Actually, dapat, kung na-interview man kayo at hindi binanggit ang rate at kung kailan kayo binabayaran, i-open up nyo. Huwag kayong mahiya kasi sa mga Americans, mga ganyan naman is goods na goods sa kanila. Right mo yun na tanungin. So, lastly, avoid employers that force you to register on a different... parehas lang siya actually sa sinabi ko na dito. If they request pictures of your passport, ayan, meron isang client dito sa jobs, sa online jobs na madami kayo, as in mag-a-apply kayo, parang legit madami kayo. Tapos pagka na-interview na kayo, ang unang i-explain is kailangan nila ng passport mo. Ako actually na scam. Hindi naman na scam na nagtrabaho ako, pero pinakamali ko na talaga yon dahil nga sobrang gustong-gusto ko magka-work from home is ginawa ko nga lahat. So, na-experience ko yan. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko na bakit sinend ko yung passport info, yung picture ng front page ng passport ko sa kanila. So, guys, wag nyo na pong gawin kasi hanggang ngayon, actually, iniisip ko kung saan na nagagamit yung identity ko or yung details ng aking buhay or pangalan, ganun. Guys, kasi hawak na nila yung passport. Alam nyo yun. Makikita nyo yan pagka nasa interview na kayo tapos sasabihin, una sa lahat, kailangan namin ng passport or driver's license. Mag-leave na po kayo. Hindi na po worth it yan. Wala po kayong makukuhang pera doon. Kayo pa po ang maagrabyado kung isang araw biglang sasabihin nila na
meron kang isang ginawang crime or isa kang scammer which is wala ka namang ginagawa. Ang hirap ng process niya guys. Last na bago tayo matapos sa ating pag-create ng profile. So dito kasi, ito yung sinasabi nilang ID proof. So dito sa ID proof na to, click lang natin yung begin verification. Verify my government ID, my address, my mobile number. So dito kasi sa part na to guys, hindi ko na siya actually ipapakita kung paano gawin. Susundan nyo na lang siya guys, no? Kunwari dito sa verify my address. So i-fill up nyo lang yan. Verify my mobile number. So ayan, lalagay nyo lang rin yung phone number nyo. Next is etong government ID verification. Bakit kailangan yan? Di ba kanina sinasabi natin, wag tayo magbibigay ng mga details. Dito naman guys is safe siya kasi mag-a-apply nga kayo, magbibigay kayo ng information nyo para masabi ni Online Jobs PH na legit kayo. Yun lang yung basic dito sa ID proof kung bakit kailangan. So ayan, medyo basahin natin. Your ID proof score proves your credibility as a job seeker. The higher your score, the higher the chances of getting hired by a good employer. Pwede kasing etong ID lang ang lagyan nyo, pero kasi ang ID proof is ang alam ko 99. Hanggang 99 ang ID proof. Mas hinahire ng mga client ang mga naka 99 ID proof. Kasi alam nila na legit po kayo na finalo nyo yung processing ng identity verification ni onlinejobs.ph. Hindi ko na alam kung paano to tumataas pero pag na-complete ko na po tong tatlong to, ang binibigay po sa akin is 99 na ID proof. Feeling ko yun na po yung pinakamataas, 99. Hindi ko lang sure kasi ito ang total niyang lahat is 80. Siguro may kinukuhanan pa silang iba, siguro sa pagka-fill up nyo ng mga kailangang fill upan doon sa yung una nating ginawa. Feeling ko ganun. Pero dito po, tinitignan ni client kung gaano ka-legit ang inyong profile. Yun lang po yung basic understanding nun. So, balik tayo dito. Tignan natin kung saan makikita ang ID proof. So, punta tayo sa my profile. Ayan o, ID proof, 0. 0 yan. Kailangan nyo pong pataasin yan para po makapag-apply. Hindi pa po kayo pwede mag-apply pala. Buti na isip natin yan. So, hindi po kayo pwede mag-apply kung 0 ang ID proof nyo. Alam ko may nire-require yan na number. So, kailangan nyo naman talaga atang i-fill up lahat. Hindi niya sinasabi na isa lang is pwede na. Ang alam ko, kailangan nyo lang talagang i-fill up to lahat. So, advice ko lang kung may passport kayo, yun po ang i-upload nyo. After nyo ma-upload po yung tatlong yon, mag-aantay po kayo ng sabihin na natin, yung kaibigan ko nung last month, sabi niya 2 weeks siya nagantay. And then meron akong isang kaibigan ulit na sabi niya naman na 4 days siya nagantay. So, feeling ko depende yan. Tsaga-tsaga na lang muna tayo kasi pagpasok naman po natin dito sa onlinejobs.ph is maganda po ang magiging pag-a-apply natin, 'di ba? So, eto pala. So, pag mag-update kayo ng profile picture, siguraduhin yung yun na yung pinaka maganda yung profile picture. Bakit? Kasi hindi na po nag-a-allow si onlinejobs.ph na palitan pa yung picture nyo. So guys, wag kayong padalos-dalos sa paglalagay, baka malagay nyo yung picture ng sasakyan nyo or picture ng aso nyo. Guys, wag ganun na. Kailangan po talaga yung pinaka maganda nyo na make sure nyo lang na final na maganda kayo, pogi kayo, 'di ba? So, ayan, sana nakatulong ako ngayon sa video na to. Pasensya na kung sobrang haba. Gusto ko lang po talaga ng detailed na pag-explain kung paano po gumawa ng ating online jobs account, 'di ba? So, maraming salamat. Mag-comment po kayo kung nakatulong po ako. Bagong-bago lang po itong YouTube channel ko. Isa pa lang po ang video na na-upload natin. Sana po mag-subscribe kayo. Yun lang naman po yung hinihiling kong tulong. Wala naman po tayong bayad dito. Maraming salamat. Abang-abang na lang po sa mga ibang videos.